ako'y inaanyayahang magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Consi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Napasisibol niya ang nais niyang pasubulin sa lupa. Napagbubunga niya ang mga halamang nais niyang pagbungahin. Napasisingkad niya at napapakuling 5 araw. Kung magkagayon sa buhay din ng tao, ang nais niyang patubuin ay ganap na tutubo. Kung babasahin yung unang tipan, ang mga Moabita, ang mga lahi na mabilis magsipanganak. Yung isang nagbahagi na inuuna yung isang paa. Paglabas. Ngunit sadyang naging huli si Jacob. Kung paano ang kamay ay pwedeng iyon ilabas, ang paa ay pwedeng iyon ilabas sa sinapupunan na paglinuluwal na ng bata. Doon pa lang paglilaya na, sino nga makagagawa nito? Na nabuo ang sanggol sa loob ng sinapupunan ng ina. May pinalabas siyang 7 buwan, may pinalabas siyang 8. Hawak lamang ang pangunawa ng tao at nakatuon sa kapangyarihan ng Ama, magagawa nilang pagnilaya na totoo nga palang napakahiwaga ng Ama. Paano niya nga ba nagagawa yaon? Sa loob ng sinapupunan ng iyong inay na balangkas kanya? Nagkaroon ka ng mata, tenga, ilong, bibig, kamay, daliri, paa. At yung nasa loob ng katawan mo. At kung ano yung hubog ng mukha mo, ano ang itsura mo, ano ang kulay mo. Sino nga makagagawa niyon? Napakabuti ng Ama. Kung papaanong hinubog ang katawan ng tao sa loob ng kanyang sinapupunan, mayuhubog din ang Ama nang nakalabas na ito
sa ibabaw ng mundo. Kung ano ang gusto niyang maging buhay sa mga anak niya. Kaya lamang, binigyan niya ng kanya-kanyang kapalaran. Binahaginan niya ng iba't ibang kaganapan. Binigyan niya ng iba't ibang takda ng buhay at takda ng pagsilang at kamatayan. Sa makatwid, mga minamahal, ang iisang Diyos, Ama, ang may patupad sa lahat ng nagaganap kung papaano ka nabuhay at isinilang. Subalit hindi siya ang nagpatupad na magkasala ka. Gumawa ka ng kasalanan, malisya ka sa Kanya, at gumawa ng kabuktutan, kahangalan, kasutilan. Kundi ang nais niya, gumawa ka ng tama't tumpak ayon sa Kanyang kalooban. Sino nga ba ang may gustong mahirap ang buhay? Sino nga ba ang may kagustuhang maghirap at magdusa sa iba't ibang pagsubok? Sino nga ba ang gustong mamatay? Wala. Subalit, sa kaganapan sa buhay, sa kapalaran ng tao, mayroong nagdurusa, mayroong pinagdusahan niya ay hindi naman niya kasalanan. Mayroon namang nagkasala siya, hindi niya pinagdusahan. Subalit sinisigurado ng Ama, sa Kanya ang may sala, siya ang magdurusa. Buhay ba ang Ama? Ang mabuti siyang gagantimpalaan niya. Sa makatwid, siya ang tamang timbangan, kahatulan, at hustisya ng tao. At siyamang ikaw ay nagtitiwala sa Kanyang hustisya, hindi kaya ipagkakaloob mo sa Kanya ang hinagpis mo? Ang hinanakit mo ay papatayin ng Kanyang pagmamahal. Ang takot mo ay papatayin ng Kanyang kalinga. Ang takot mong mamatay at mabuhay ng matiwasay, hindi ikaw ang magbibigay. Sapagkat ang katiwasayan ng buhay ay nakukuha sa ganang kalooban ng Ama, at ang kamatayan siya rin ang may takdang magbigay kaninuman. Sa makatwid, kung isa sa alang-alang ng tao ang kalooban ng Ama sa Kanyang kalooban, hindi nga kaya ang kalooban niya ay gawin niyang matibay at matapang, na sa Kanyang kaduwagan, magkaroon siya ng mabuting kalooban, matapang, hindi para makipag-away, kundi para tanggapin mo ang buhay na sa iyo ay kung ano kaloob ng Ama. Na sinisigurado naman niya, wala siyang anak na kumilala sa Kanya at nagmahal ng tapat at nagmahal sa Kanyang mga aral at nagsabuhay na nasiphayo sa buong panahon. Mahirap mangaral kung ang iaaral mo ay banal na aral, kung bilang pagkatao kang mangangaral. Sapagkat ang banal ay banal at ang tao ay katauhan, katawan na inugnay, na binigyan ng buhay ng banal na lumalang. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa bawat araw may pinatutupad siya, sa bawat araw may nakahanda siya, mabuti hindi masama, mainam hindi kasamaan. Kaya't kung ang hinahanda niyang iyaon ay kakanti ng mga anak niyang pinaghahandaan niya, walang taong magiging masama sa ibabaw ng lupa. Hinahanda niya ang Kanyang mga banal na salita
mga banal na gawa upang ang tumanggap sa Kanya at kumilala. Pagnilaya ng mga banal niyang salita at banal na aral na tinatawag ng tao sa lupa, makagagawa at makatutubad sila sa mabuting gawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mga mahal, kapag pinamuno ka, ang nagbibigay sa iyo ng katungkulan bilang tao, tuturuan ka. Halimbawa, ikaw ang naging leader sa isang samahan, sinabi sa iyo ng namumuno na pinakapuno ninyo, etong gagawin mo kung papaano sa sinasakupan mo. Ang ama pa kaya na siyang nagbibigay ng gagawin mo para ikaw ay gawin niyang marapat sa kanyang pananaw. Ang hindi ituro kung papaano ang nararapat niyang gawin nang dahil sa kanyang mabuting pamumuno, mabuting puno, mabuting ibinahagi na anak na pinamuno sa lupa. Sapagkat ang punong ibinigay niya sa kanya kukuha ng katas upang mapatotohanan ang bunga ng kanyang pinagmulan ay matamis. Hindi mapait, hindi mapakla, mabuti, hindi masama. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Netkaramaniyahanang, netkaramaniyahanang, netkaramaniyahanang. At maging kaysanyo ang aking pinagmulan, nadulot ko